Hi guys! At dahil 2025 na, so ang naisip nating itakal ngayon is about sa mga ilang updates dito sa Czech Republic. So ilang updates lang naman. So kung kayo nanonood before ng mga vlogs ko, so possible na alam nyo na tong mga to kasi mauulit lang yung iba. Pero dun syempre, dun sa mga baguhan na nanonood sa atin, so para po sa inyong lahat ito. Yan. So guys, ang unang updates natin, marami na tayong mga agencies dyan sa Pilipinas na pwede nyong mapag-applyan papunta dito sa Czech Republic. So ang gawin nyo lang guys is punta lang kayo kay DMW or www.dmw.ph or .gov.ph. So punta lang po kayo dyan and then maghanap kayo ng agency for Czech Republic. So paghanap nyo dyan, makikita nyo kung alin yung mga active na mga agencies. So, kung tatanungin nyo ako regarding sa agency ko, nung umalis ako dyan way back 2022, ang agency ko po is Venture, pero directly ako nag-apply kay Grapecare LTD. Si Grapecare LTD is hindi located dyan sa Pilipinas. Located po siya dito sa Czech Republic. Pinuntahan ko lang yung Facebook search bar, and then pag search nyo doon, ilagay nyo lang Grapecare LTD, may lalabas po doon na mahigit 100 plus K followers nila. Yun po yung original na Facebook page ni Grapecare LTD, and then nagpo-post sila doon ng mga hiring papunta dito sa Czech Republic. So, ang Grapecare LTD kasi is originated dito and dito po sila nakalocate. Ngayon, kung kayo mag-apply sa kanila, meron silang ka-tie-up dyan sa Pilipinas once na kayo ay na-hire. So, makikita nyo doon sa kanilang Facebook page kung ano yung mga hiring nila, and then mag-apply lang kayo sa kanila, and then pag pumasa kayo para sa screening nila, tatawagan po nila kayo and papupuntahin kayo doon sa ka-tie-up nila na agency para sa trade test, and minsan is para sa interview. So, ako kasi that time, isang interview ko is through online or Zoom meeting kami. Pero, syempre, kung hindi ganun yung scenario nyo, so hintayin nyo na lang. Kung sakali na makapasa kayo sa screening nila, hintayin nyo, meron kayong trade test at saka ang interview. So next, ano naman yung trade test? Ang trade test po is yung parang skill test sa atin. So doon nila makikita kung ikaw ba talaga is may knowledge or parang okay pagdating sa trabaho, something like that. For example, ikaw ay factory worker ina-applyan, anong category ba ng factory worker? For example, sa welding, kunwari lang. Ngayon, pagtatrayin kayo mag-welding, kung meron ka ba talaga knowledge, so malalaman dun kung papasa ka or hindi. So, meron bang bumabagsak? Yes, syempre, meron pong bumabagsak. Even the interview, meron din pong bumabagsak. So, hindi po ibig sabihin na kayo po ay tinawagan, is sure na agad na pasado kayo. Next, ano pa ang sunod natin? Pagdating sa visa, ang updates natin today is hindi po ganun kadali na magkuha ng visa slot. So matagal po talaga ang visa slot. So isa yan sa pinakamatagal na hihintayin nyo. And pagdating naman sa inyong mga salary, so nagtaas din po ang Czech Republic ng salary, basic salary dito sa Czech Republic. As of now, I think nasa 28,000 crowns na. Basic salary po yan. Okay? Linawin ko, basic salary. Pero, marami po na mga kumukuha ng mga agencies from Philippines papunta dito sa Czech Republic is hindi po siya basic salary. For example, ang offer lang sa inyo dyan sa Pilipinas is nasa 20,000 crowns or 21,000 crowns. Pagdating dito, may possibility siya na mabago, pwede siyang tumaas, pwede siyang maging 24,000 crowns, 25,000 crowns, pero hindi siya pwedeng bumaba sa expected salary or expected job offer na ibinigay po sa inyo. That means, kung 20,000 crowns ang pinirmahan nyo dyan sa Pilipinas as your basic salary, possible na tumaas siya sa 20,000 crowns pero hindi po siya pwedeng bumaba ng below doon sa pinirmahan nyo. Bakit? Kasi po pwede kayong magreklamo sa polo ng Czech Republic once it happened po. Bakit? Kasi expected po ni POEA or ng DMW na yun yung offer sa inyo at hindi nasunod,
pwede po kayong magreklamo sa ahensya ng Pilipinas. So, sa mga requirements naman natin, wala pong update. So, yung requirements pa rin natin is kapag kayo ay mag-a-apply, kailangan syempre meron kayong passport. So, ang lagi kong binibigay na info is dapat ang passport nyo ay at least 2 years pataas na hindi pa siya expired, na valid pa siya. Why? Kasi po matatagalan ang inyong visa para sa approval. So, during approval kasi is medyo matagal siya. And once na kayo ay napaso yung inyong passport, pwede kayong maulit ulit. So, isa pa is yung NBI nyo, within 180 days, dapat na valid ang inyong NBI. Once na hindi po siya valid within 180 days, possible po na kahit nasa visa interview na kayo is pwede po nila kayong pabalikin na lang para sa inyong next na slot kasi nga hindi sila magkukuha kapag below 180 days ang inyong NBI. So, ang aking suggestion, once na tingin nyo, papalo kayo sa 180 days, mga 190 days, kumuha na po kayo ng bagong NBI clearance nyo. Why? Kasi po, kailangan hindi kayo tatama dun sa 180 days. And pag tumama kayo, so, sayang yung inyong paghihirap maghintay. And isa pa, syempre ang NBI natin kailangan naka-apostille. Kapag nag-apply din kayo, syempre kailangan nyo ng pera para sa medical nyo kasi ang medical po is hindi siya libre. So kayo pong gagastos ng medical nyo, so maghanda kayo ng 5,000 pesos. So yung 5,000 pesos po na yun is may matitira pa naman. So binigay ko lang sa inyo yung pinaka-maximum na pwede. So medyo mahigpit ang Czech Republic pagdating sa Ishihara test or color blind test and pagdating sa lungs. So hindi lahat pero mostly talagang po sila very strict pagdating sa ganyan. Pagdating dito sa Czech Republic, meron pa rin po na medical. Pero yung medical nila dito is halimbawa ECG lang para doon sa 30 plus. ECG, and then blood test, yan. And sometimes, meron din sila sa lungs, pero yung sa lungs nila is parang paghinga. So, ganyan. Minsan, meron din po silang carpal. Kung hindi kayo aware sa carpal, ito yung dito. So, yung pulse dito. Ito po yung i-check. So, may mga ilan din na nabalitaan ko na napauwi. Nandito na po sa Czech Republic. And then, pagdating dito, may carpal test kasi dito sa na-applyan nila. So, bumagsak sila, so napauwi sila. So, ingatan nyo po yung ganito nyo. And meron siyang surgery, guys, or meron siyang therapy na ginagawa. Once na masakit yung ganito nyo, tapos nag-apply kayo dito, magpa-therapy rin kayo ng ganito nyo. Once na, kung hindi kayo sure. So, para lang sa inyong kaalaman nyo. Next natin. So, pagdating dito, guys, medyo mataas na rin ang cost of living namin. So, kung mataas na before, mas mataas po ngayon. Kasi nga, syempre, ganun talaga, tumataas talaga yung inflation natin. So, medyo mataas na rin po yung cost of living dito sa Czech Republic. Pero kung halimbawa naman na magtatanong kayo kung okay lang dito, so para sa akin is okay lang. Pagdating naman doon sa mga trabaho nyo, pagdating po ng 6 months at hindi nyo po nagustuhan yung inyong company, pwede po kayong mag-resign. Pero syempre, hindi ko siya parang tinotolerate. Pero but for me, kung hindi talaga kayo masaya or hindi talaga kaya, so pwede po kayong mag-resign after 6 months niya sa pagtatrabaho dito sa Czech Republic, tapos lilipat kayo ng ibang company kung meron po kayong malilipatan. But kung okay naman yung company na napuntahan nyo, libre yung accommodation nyo or may half yung accommodation nyo, sa tingin nyo is kaya nyo namang i-survive, okay. So wag na po kayong lumipat. Bakit? Kasi after 1 year naman is every company is nagtataas po yan ng basic salary. So, yun lamang yung mga updates and kung may mga tanong kayo, pwede nyo panoorin yan sa playlist. So, itong ginawa ko kasi is parang summary lang. So, kung may mga tanong kayo, pwede pa po kayo maghanap sa ating mga video sa ating YouTube channel. And thank you so much guys. Have a nice day.